We made it to Oslo, Norway. Kakadating lang namin kanina ng mga 5:57 p.m. Tapos umalis kami ng Borgund 12:55 ganyan. So 5 hours din. Pero yung travel time doon mga 4.5 hours lang kasi yung 30 minutes nag-stop over kami sa isang para siyang city center para makakain din kami ng lunch or snacks, late lunch. Yun, mahaba-habang biyahe. Pero worth it naman. Hindi rin kami magtatagal dito sa Oslo. 24 hours lang kami. Kumbaga initially hindi naman talaga sa part ng itinerary. Kasi parang wala naman masyadong mapupuntahan. Pero there's one museum na gusto kong i-check dito kasi nandun yung isa sa mga famous paintings. So bukas pupuntahan namin yon. Ngayon, since gabi na, 7 p.m. na, though maliwanag, i-check lang namin kung ano yung mga nearby parks or attractions and kakain din kami later. Parang dun sa mismong city center ng Oslo, parang very modern na yung mga buildings. Pero going further dito, ayun, andyan pa rin yung mga old buildings nila, yung mga traditional European architecture. May nakita kami ditong parang palace. Hindi ko sure kung ano yun. Pero yun, we'll just go straight. Tapos ang tutumbukin na namin yung parang palace. Ito yung daan. Tapos nasa dulo yung palace or yung building. Meron ditong malaking building sa kanan ko. Though hindi ko alam kung ano siya. Pero may nabasa ako na biblioteca. So parang library. Laki ng mga columns, oh. Ganda. Chill lang din yung mga tao. Hindi sila busy. Hindi sila nagmamadali. Then again, cobblestones. Yung nasa harap ko yung tinutukoy ko na parang palace. Pero yun nga, hindi ako sure. So, i-check ko muna. So, tama nga yung assumption ko. This is the Royal Palace. Yan. Malaki siya. It's massive. I think may garden pa sa likod. So, i-check din namin yun. Kahit isang ikot lang. Pero yung access sa mismong Royal Palace, I don't know kung possible yun. Pero kasi gabi na. And wala rin naman siya sa plan. Kaya i-skip na namin yun. Yung Royal Palace, malaki din yung courtyard niya or garden. I-check lang namin yung garden sa may likod. Mukhang open pa naman eh. May mga turista pa na pumapasok. Okay din yung lamig, hindi masyado. Mga 10 degree. Masarap lang sa pakiramdam yung temperature. So ito yung Royal Garden. Check lang namin. May fountain dito sa garden. Yan. Man-made lang siya. Then may, syempre, mga puno, mga flowering plants, trees. May mga ducks. Yan sila, oh. Nagsuswimming. Ang maganda dito, open siya sa public. So, free lang ang entry. So, let's say, pagod ka sa opisina, sa school, ganyan. Pwede kang mag-unwind dito. Iikutin lang namin tong lake. Tapos, diretso na ulit kami doon kung saan kami nag-entrance. Diretso na yun sa,
papalabas doon sa main city. Ganda ng mga bulaklak na to, oh. Para siyang santan, pero malaki yung puno niya. Then, namumutik-tik siya sa bulaklak. Mabango din yung amoy niya. May fragrance. So, kung mamahalin tulad ng ano niya. Parang mild ilang-ilang yung amoy niya. Ganda. May mga birds din na nagkalat. Pabalik na kami ng city center. Mga 10-minute walk siguro to. This one is the Norwegian Parliament. Ganda din ang architecture niya. Kanina nung pagdating namin dito, may mga parang rally. May mga nag-rally na from Ukraine. Marami sila. Pero hindi naman yung rally na magulo. Peaceful naman. Tapos parang may nagsasalita lang, may leader, ganun. Tapos may mga supporters. So, hindi ko alam kung ano yung advocacy. Baka regarding pa din dun sa war. Kasi may naririnig ako na binabanggit nila yung kabilang bansa. So, yun. Pero dinaanan lang namin, syempre. Then ito yung parang shopping district nila. Hile-hilera na yung mga boutiques, mga stores, mga shopping center. Yan. Pero yung iba nagko-close na yata. Umalis na kami dun sa hotel kasi pupunta kami ng Monk Museum. Kaya diretso check out na din kasi 12 PM lang yung check out eh. Tapos 10 AM yung schedule namin sa museum. So hanap kami ng locker. Siguro sa metro station meron. Iwan lang namin yung gamit namin doon para comfortable mag-roam around dito sa city, pati na doon sa museum. So, gloomy yung weather, gray, cloudy. Around 6 degrees Celsius yung temperature. Nilalakad lang namin. Parang from our hotel, 21 minutes. Yung Monk Museum. Familiar ba kayo sa painting na The Scream? Yung ganun. Yan. Si Edward Monk yung nag-paint doon. Yun yung pupuntahan namin. Yung museum niya. So, bilang isang artist, ako ay excited kasi once in a lifetime experience yun for me to witness in front of my eyes yung very renowned painting ni Edward Monk. So yun, lakad lang kami, punta lang kami ng metro station para i-keep tong mga backpack namin. See ya! Napansin ko ulit dito sa Oslo, katulad sa Copenhagen, sa Bergen, na kahit naka-red pa yung traffic light, nagtatawiran na yung mga locals. So hindi sila ganun ka-strict, basta tingin nila safe tumawid, tatawid na sila. Minsan, ayun, sumasabay na lang kami sa agos ng nila, ng pedestrian. Kaya yun, so hindi naman pala sobrang strict dito sa Norway. Dito na kami sa Oslo Central Train Station. Ito lang siya sa harap ko. Yan.
To be honest, I can compare yung route from Bergen, Borgund to Oslo. Yung scene niya, sobrang ganda. Yung landscape, makakompare ko siya sa Switzerland. As in, para ka nang nagtutour dun sa mga nakikita mo. Parang dun sa mga tourist spots. Although, ano yun, mga hindi talaga puntahan. Mga nadadaanan lang kasi mga bundok, snow-capped mountains, mga lake, river, falls. Ganda. So, we're inside the train station. Hanapin lang namin yung baggage locker. Iniwan ko muna yung kasama ko dun sa locker kasi nagmamadali na kami. 10 a.m. yung schedule pero siguro ang estimated arrival ko nasa 10:04. Bumili pa ako ng kape kaya medyo natagalan. But I think I'm near. Teka. 10-minute walk pa. Tama ba itong dinadaanan ko? Oops, sorry. Nakatapak ako ng basa. Ko tama ba to? Baka lalo akong magtagal. Mukhang tama naman yung dinadaanan ko. Doon sa gilid may mga riles ng tren. Kaya medyo nung una hesitant ako. Kasi baka hindi ito yung tamang daan. So sabi, diretso lang. Then mag-right. May mga nakikita naman ako mga tao na naglalakad. So, I think passable naman to para sa pedestrian. Nihingal na ako. Siyempre, inuna ko yung kape. Without coffee, walang energy. So, coffee first. Wow, nakikita ko na sa... hindi pala kita dito. Lamig. Sarap nito. Init sa tiyan. Ayun na yung Monk Museum. Hinihintay ko lang makatawid. Yun, tatawid na. Check ko lang sa map. Double check ko lang. Okay, so... diretso lang. Makikita ko na ang mga obra ni Edward Munch. Oops. Diretso? Oh, okay. I think tama. Ito na. Diretsohin ko lang yan until I get to the museum. And it's already 10:01. So late ako ng 3 minutes. But that's just fine. I think okay pa naman. I-admit pa naman inside i-accept pa naman yung booking namin. I'm not sure kung nasa na yung kasama ko. Naiwan siya sa locker eh. I mean, doon sa bus, sa train station. Kasi may mga inaayos pa siya. Yung Monk Museum in front of this river. Kita nyo ba? Akala ko McDonald's. Ang pangalan pala ay Munchies. Well, kung paano nila i-pronounce, okay na ako doon. Wow!
I never imagined na makakapunta ako dito. Ito lang talagang Monk Museum yung sinadya ko sa Oslo. Other than this, wala naman na. Yan. Konti pa lang yung mga taong nakikita ko. AM kasi yung opening ng museum. Kaya hindi pa rin ganun katao. Siguro midday or afternoon magpupuntahan yung mga art enthusiasts. Tapos may Ferris wheel dito. Parang Oslo Eye, ganyan. Pero actually hindi ko alam kung ganun talaga. Pasok lang ako, then siguro hintayin ko lang makasettle, then isama ko kayo sa loob ng museum. Bye-bye. We're inside the Monk Museum. Listen to the story behind the artworks. Download Monk audio. Oh, okay. So meron ditong QR code. Listen to the story behind the artworks. Download. Okay. May audio guide. You just have to download it. Pero baka hindi na ako mag-download. Okay na yun. I just want to appreciate yung visual ng paintings. This is the view outside. Ang taas ng exhibition floor. So yun, yung security, bawal lang liquid, syempre. Baka nga naman may magmaktol sa loob at sabuyan ng liquid or ng water or kung ano pa mang pintura yung mga paintings. So, strictly prohibited. Kaya yung water bottle namin, pina-empty muna before we get in. Here we are. Oh, okay. This is the museum. Medyo hihinaan ko lang. Itutur ko kayo ha. This is self-portrait with a bottle of wine. Ang galing. Ganda ng technique niya. This is oil on canvas. Ito self-portrait din. Ang galing nung nag-curate. Parang ganito din sa Van Gogh. Merong level or merong area na puro self-portrait. Ang galing ng mga strokes niya. Very rough. Tapos yung some areas actually nagmumukhang muddy pero maganda yung effect. Oh. Medyo may resemblance sila dito ni Rizal. Maybe because of the hair. Wow. Ganda. Oh, may touch na to ng the Scream. Look at this one.
Ganyan din yung composition ng The Scream, kaso isa lang yung tao doon. Pero yung sky, yung horizon, and yung color palette, ganito din halos. Libot ko lang kayo mabilis ha. This one is nice. Itong section na to, mostly nudes. Mga naked figures. Ito yung isang version ng Scream. Para siyang ink. May 3 version kasi siya. So, ito yung isa. Parang ink on paper. At the moment, itong drawing lang yung naka-display, pero may interval yata na per hour. I-display din yung mga paintings. So, I think dito sa wall na to. So, may 3 walls siya kasi merong 3 versions yung The Scream. So, later, interval of an hour, i-showcase naman nila yung ibang version ng The Scream. 3 kasi yun eh. Eto. These are the 3 versions. So, yung nasa very right or yung nasa right, yung naka-showcase ngayon, later nila i-exhibit itong dalawa with may interval na tig-1 oras. So, kailangan mag-wait ng 1 hour pa. This is so cool. Every hour, nagpapalit ng painting na ina-exhibit. So, this is the next version. May mga walls, tapos ina-open every hour. Nice! Painting siya, pero yung strokes niya parang crayons, parang pastel. Ito yung 3rd version ng The Scream, inopen na. So, crowded pa. Dami pang tao. Later na ako sisingit. Kasi unti-unti naman mawawala yan eh. Right after nila mag-picture, aalis na din. Medyo matagal lang para makita yung 3 version ng The Scream kasi every 30 minutes pala yung interval, hindi pala 1 hour. Pero ayun, nakapag-intay naman, so nakapag-capture ng konting photo, souvenir, ganyan. Interesting kasi 3 yung ginawa niya, isang parang drawing and then 2 painting. So yung 2 may kulay, yun yung painting. At least once in a lifetime experience, nakita ko sila in person. And actually, ang pagkakaalam ko, isa lang yun. Noon pala 3. Naghanap lang kami ng souvenirs na pwedeng mauwi. Yung kasama ko, she's looking for a tote bag. Cute yung mga tote bag dito. Pero wala kasing presyo, so wala kami idea. So check lang namin yung iba pang items kung may pwede kaming mauwi. After namin bumili ng souvenirs, maghanap na rin kami ng restaurant for lunch. Kasi gutom na rin ako, siya din gutom na. Hindi pa kami nagbe-breakfast. After kasi namin gumising, nag-prepare lang, pumunta agad kami dito sa museum. Nagbabayad lang siya sa counter. Tapos, meron na daw siyang na-search sa Google ng nearest restaurant na
may rice. So, doon kami kakain. Hindi ko lang alam kung Japanese ba yun or Chinese restaurant, pero may rice daw. Malaki rin itong Monk Museum. Ang daming floors. Okay siya ma-experience once. Even Oslo. For me, wala kasi talaga siya sa itinerary ko. Kaya, buti na lang nakita ko na yung The Scream nandito. Kaya, pinush ko pa rin yung pagpunta dito sa Oslo. Ayan. Labas lang kami. Tapos, diretso na kami dun sa aming kakainan for lunch. May Ferris wheel din sila, oh. Tapos may mga nagkakayak. Magpapapicture lang muna kami din, no? Para may souvenir kami dito sa Oslo, sa area ng Monk Museum. Tapos ito na agad yung Ferris wheel. So hanap lang ako ng magandang spot for photo na nakaka-capture both itong Ferris wheel tsaka yung museum. Dito kami nag-picture, yan, sa spot na to. Para kita both itong museum at saka yung Ferris wheel. Kain muna kami. Tapos yun parang daungan ng barko. Daming mga ferry, mga barko na nakadaong. Para siyang street food type pero indoor. Then iba-ibang cuisine. May Thai, may Chinese doon, may Hawaiian, Mexican, tacos. Hanap lang ako ng pagkain ko. Yung kasama ko, chine-check niya yung Korean eh. Ako parang hindi ko gusto mag-Korean food ngayon. Pho. Pho. Ang pho ay Vietnamese, no? Check ko. Baka mag-Japanese na lang ako or Thai. Double check ko lang yung food. Gusto ko ng kanin. So yun, tapos na kami mag-lunch sa may Japanese stall doon sa may Oslo street food. Ang nakakatuwa doon, mga Pinoy yung crew. Kaya sobrang kami, napakwento. Mabait si Kuya, tsaka si John Wick daw siya. Siya daw si John Wick. Tapos si ate, si Connie. Mababait sila. Tapos dinagdagan pa nila yung pagkain namin. So kung mababalik ulit dito sa Oslo, definitely mag-drop by ulit kami sa kanila sa Oslo Street Food. Then bumili lang ako ng kape kasi gusto ko sana kanina sabaw, kaso wala akong makita. Kaya yun, after ng lunch, grab lang ako ng kape. Tapos lakad na kami ngayon. Try daw namin pumunta sa shopping center and mag-check ng items na pwedeng bilhin. Then after that, sa sculpture garden or sculpture park. Lakad lang din. We are leaving Oslo in a few minutes. Inaantay lang namin yung tren namin. And we're off to Stockholm, Sweden. So, dun ko na lang i-continue yung video. Bye-bye muna for now. Bye-bye, Oslo.